Ang thoughts ko lang kasi talaga, parang if you failed to prepare, then prepare to fail. Ganun siya eh. Kailangan ko lang din maging flexible talaga and mag-adapt kung ano mga situation na ilalatag sa akin. Gusto namin maging standard. Like, ganun talaga yung thought na nagpa-process sa amin during that time na, ano naman kung wala pa? Enjoy mo lang talaga yung ginagawa mo. Kapag na-enjoy mo talaga yung craft mo, nawawala yung pagod. Let's make it work na lang. Kahit sino na yung pumunta sa atin, as long as gusto nila yung ginagawa nila, okay na yun. Siyempre, inalam ko muna kung ano yung mga strengths and weaknesses ng mga members ko. Ito ko na-realize na walang sayang sa taong nagbibigay ng best niya. Hi everyone! Welcome to the very first episode of Cinebuddies! Beyond the lens, the struggle, stories, and success behind the film. Hello, I'm your host, Ral Bulak. And I am Ashley Chantenko. In this podcast, we're going to talk about student filmmaking as a multimedia arts in STI College Novaliches. So, if you are curious to know how student films are made, or if you are an aspiring filmmaker, this podcast is for you. Hi Ash, how are you doing lately? I'm good. Sobrang busy ko lately with school and work. How about you? Actually, I'm really excited for our episode today because we have very, very special guests. Ooh. Today's guest, we have a talented student filmmaker and the director of award-winning film 2034. The film garnered multiple awards, which includes Best Direction, Best Editing, special citations for both Comedy and Action, and STI Faculty Choice Awards. Let's please all welcome Eman Abisamis. And we also have the student music composer behind the hit song Gabi and the director of the film Somewhere Somehow, who won the Best Picture, Best Screenplay, Best Sound Design, and Alpha Citation of Music Award. We have Chloe Ni Aguilar. Hi Glenn and Eman, how are you doing lately? I'm doing fine, both sa ACADS and sa career ko. How about you, Glenn? For me, I'm surviving. Pero okay naman, still thriving, you know. Before we start, I would like you to introduce yourselves to the audience na hindi alam kung sino kayo. Hello, I'm Glenn Clowini and I'm a fourth-year student that is currently a music producer and student director, directing films like 1 Minute Films and also, yun. I'm Emmanuel Abesamis, currently a fourth-year VMA student, and I'm also a director, photographer, and also an actor dun sa previous na ginawa naming film. Okay, so to start off this interview, I want to know, because we're curious, how did the idea for your film first came about and what inspired the concept? Sa amin kasi we started na mag-isip kung ano yung unique doon sa film fest. Kaya ayun, sabi namin parang wala pa nagmu-musical. So we tried it na so nice na parang what if tayo na yung magsimula. Ganun. So doon nabuo yung concept ng film na yun. And ayun, pati yung mismong sa planning nun and all, parang ang inisip lang talaga namin, ang goal namin is hindi naman maging best, pero more on maging unique talaga. Ano yung maibibigay naming bago? Actually, yung sa akin is parang, parehas talaga kami din ni Glenn. Kasi nung mga previous film fest din, wala pa namang gumagawa rin ng genre, action na ginawa namin. Kaya naging inspiration din nun sa film namin is yung libro na classic, which is written by George Orwell, and ang title nun is 1984. Din yung kung bakit 2034 yung title ng film namin. Nung lumabas, actually narinig ko sa inyo yun na parang, ay may gagawa ng musical, may gagawa ng ganito, ganyan. Sabi namin, oh my gosh, kasi biglang may something different na mabibring yung films nyo sa film fest. So, I want you to elaborate more kung ikaw, for example, saan mo nakuha yung idea na yun na bakit gusto mong agad mag-compose ng film or maggumawa ng film na musical? Sa amin kasi ang nangyari, parang yun nga, literal na wala kaming totally film or reference na kinuha. Just that, parang gusto lang talaga namin magbigay ng something new. Tapos parang pride na lang din namin yung umiral na parang wala pang gumagawa nito, so dapat unahan na natin. Parang ganun lang siya. Hindi ba yun siya parang mahirap na parang, ay, kayo yung first time na gagawa nito? Kasi kung hindi to ginawa nung past generations ng film fest, bakit kayo yung makakagawa nito? Gusto namin maging standard. Like, ganun talaga yung thought na nagpa-process sa amin during that time na, ano naman kung wala pa? Pero syempre, parang privilege lang din siya for us. Kasi, yun nga, since ako, kaya kong like, may knowledge ako in terms of music. So, feeling ko for us, super laking help niya in terms of production. And yun nga, yun lang talaga yung mindset namin. Gusto namin maging standard. And para rin gawin siya ng mga next na batch or next generations pa in the future na
Hala, ito nga yung nagsimula, oh. So, bakit hindi natin kayang gawin? Parang ganun siya. For you, Eman, parang nung nalaman namin na gagawa kayo ng actions, syempre pag action, more on movements, more on choreographies, parang ang naisip ko nun, hindi ba kayo mahihirapan kasi dapat yung budget nito malaki, everything is grand. Yung sa amin, actually, nahirapan kami kasi marami kami yung mga location na kailanganin and kailangan bumili ng mga props para na rin sa mga costumes, sa green screens for the CGIs, and then mga lighting. Actually, gumastos pa nga kami ng gimbal para sa film na yun. Ayun ba yung bumili ng separate na gimbal si Sean? Yes. Okay. Yun, Just for gumastos that kami. film. Yes. Oh my God, yun pala yun. Kaya pala saktong may gimbal na kayo na okay, gets. Continue. Kaya naging challenge siya. Lalo na yung choreography ng mga fighting scenes kasi may separate na mga araw kami just to practice yung choreography and kung paano namin ibubuuhin yung mga sequence nun. Kaya hindi lang talaga siya, ay, gantong araw shoot natin, ganito gagawin natin yung action na yun. So guys, given na may mga own idea na kayo na si Glenn, sa music siya, since yun din yung talent niya personally. And then si Eman, syempre, nagda-direct na din siya before. How did you choose your team members? Kasi 'di ba, we are given the freedom na mamili kung sino yung mga tao and paano nyo kinonsider na yung mga tao na to ay perfect siya sa film na gagawin ko, na ito talaga makaka-help siya para to make production easy. Ako kasi, nung first year pa lang talaga ako, napaka-observant ko sa mga tao, kung ano sa mga paligid ko. Parang ina-assess ko, ay, ito, ganyan, ano yung mga strength and weaknesses nito? Ano ba yung kaya niyang ma-provide? Paano ba siya nag-work kapag naka-work mo siya sa mga group projects? Kaya, yun, gamit yung mga observations na yun, bumuo ako ng sariling team ko na sa tingin ko makakatulong na ma-execute kung ano mang mga ideas or concepts na gusto kong mapakita sa film namin. Basically, your vision. Na parang, yung vision mo, hindi lang dapat ikaw yung nakakaintindi nun, but also your team members. Indeed. Gets. Okay. How about you, Glenn? Sa amin, mahirap siya. Naging mahirap kasi, totoo nga naman, if you're someone na, for example, like sa classmates, since student film siya, pag nalaman mo yung classmate mo gagawa ng musical film, parang, ayoko dyan, mahirap yan. Nakaka-intimidate. Oo, nakaka-intimidate siya super. Parang, pag inisip mo pa lang, ang overwhelming na niya, na ang daming gagawin, may sayaw pa, kakanta pa, parang, di ba? So, nahirapan kaming kumuha ng cast personally. If I'm being honest, if I'm being completely honest, nung narinig ko na gagawa kayo ng musical film, I was like, paano? Like, pero I know na you produce music, pero I was like, what? Hindi ba siya parang mahirap? Kasi nga, first of all, kayo yung unang gagawa nun sa film fest natin. Parang hindi ko siya gets, pero nung time na binubuo nyo na, parang I can see the process. Continue. So, ayun. Yun nga, nabanggit mo na, hindi siya doable, hindi siya feasible that time. So, parang wala talagang gustong pumasok sa team namin. Like, may ginawa kaming listahan. Actually, may co-director ako, si Hannah. So, nag-iisip kami, sabi namin, sino ba yung fit? Tapos, nilagay namin kung sino yung mga talented talaga na nasa room. Ay, si ganito, si ganyan, lagay natin. Pero during yung pilian, ayaw nila sa amin lahat. Kaya parang sabi ko, nawalan ako ng hope that time. Sabi ko, wala, magagawa pa ba natin? What if palitan na yung genre? Just to give context to the audience, kasi parang ang nangyari, di ba, ang nangyari nung setup natin nun, so there are 3 or 4 leaders ata, tapos yung 3 leaders na yon, sila yung pipili ng team members nila. Okay, continue. Para lang alam nila. Yeah. So, ayun. Ang kasama namin pumipili nun si Eman. Nasa parang Discord call yun or something. Eman, ikaw, Tas si Charm. kami Yeah. yung magkakasama nun. Tapos andun din yung iba, like yan, si Hannah nga, yung co-director, andun din siya. Tapos wala talagang gustong sumama sa amin. Like, may listahan kami, pero ayaw nila. So sabi, parang nawalan na kami ng hope ni Hannah. Parang sabi namin, sige, let's make it work na lang. Kahit sino na yung pumunta sa atin, as long as gusto nila yung ginagawa nila, okay na yun. For me, ang unexpected ng team ko, like, very different talaga kila I Eman. agree. Kasi nung tinitignan ko yung lineup niyo, sabi ko, Ang random. Okay. Parang Okay. unrandom na paano As napunta in, si ito sa ganun. group neto, Oo. hindi siya ganyan na yung ina-expect natin sa kanya. Super. Tsaka yung pag chinek nyo yung lineup nung casts or basta yung buong team, parang musical, tapos ito yung mga tao, parang hindi mo talaga i-expect na mag-work siya. Pero yun nga, sabi na lang namin ni Hannah at the end of the day, we really need to make it work. Kasi parang, asa na yung sense na director ka, tapos mamimili ka lang din ng ano mo. So, parang kaya natin to.
ayun, ganun yung nangyari sa process ng pagpili ng team. Pero wala, ako personally, happy ako sa mga naging teammates ko that time. Ayun. So, having said that, what was the biggest challenge while you were planning the film? So, kung ano yung nagpahirap sa inyo, saan kayo tumagal, ganun. Yung flow, Okay. literal. Like yung buong screenplay. Kasi yung musical siya, tas Sorry, I remember that. May story kasi ako, sila nag-start na silang mag-film. Yung 2034, nag-start na sila yung unang nag-start mag-film. Tapos, edi nag-start na rin kami mag-film. Ang naalala ko, nung nag-film na kami, kayo na, pre-prod pa rin kayo. same. Okay, Ganun talaga. continue. Ang ano kasi, ang nangyari, nahirapan kami sa flow, like bumuo ng flow, yung concept. Paano namin mapapagana na 20 minutes, musical? Parang, ang labo, hindi siya kaya. Tapos, bukod pa doon, though masaya ko na may mga writer talaga sa team ko. Pero yung yung conceptualizing, yun nga, nandun pa rin kami sa target na anong maibibigay namin bago. Since ayaw na namin nung romance, ayaw na rin namin na mag-action kasi may na-action na. Ayaw na rin namin mag-thriller kasi yun na rin sa kabilang group. So, sabi namin, hindi namin siya pwedeng sukuan. So, nag-isip kami ng way na yung concept is babagay din sa kayang ibigay ng team ko. Binalance muna talaga namin siya. Pero ang pinakamahirap kasi doon, yung gagawa ng song. Kasi doon kami nahirapan. Kailangan kasi yung lyrics ng song, maibibigay na siya doon sa song mismo. Like, hindi namin siya pwedeng i-give sa dialogues. Kaya pag napanood nyo yung film na yon, wala masyadong dialogues, more on singing lang talaga. Tsaka yun din, isa pang problem, hindi lahat kumakanta. Hindi lahat ng actress namin kumakanta or sumasayaw. Alam mo, other than that, hindi lahat ng team members no is expressive. Let's be honest, as in, Yes. nonchalant talaga sila, Bet. Di ba? Very actually, yung unang meeting namin, ang tahimik lang talaga Di parang, ba? Ayun nga. guys. Ayun nga yung parang kaya nung nakikita namin that time, parang sobrang unexpected nung cast nyo. Kasi parang nag-musical kayo, pero yung members nyo, nonchalant. Tsaka parang pag tinignan mo sila sa araw-araw, na parang, lagi nga lang Di mo nagtataan lang mai-imagine. sila. Yeah, yun. Parang, yun din yung isa sa pinakamahirap. Parang, kailangan i-fit kasi namin yung story sa kung anong meron lang kami. Kung ano yung merong resources kami, yun lang. Hindi ba siya naging parang risk na, ay, ano ba siya, parang naging pro ba siya or con sa inyo na, ay, mag-a-adjust yung team member kasi hindi naman ito yung comfort zone nila, ganyan. Cons siya for me. As a director, habang ino-observe ko yung buong process, cons siya kasi, yun nga, parang first time naming palalabasin sa comfort zone nila yung mga tao. Yung team ko, like lahat kami, kasi ako usually, lagi akong actress before. Kumbaga, pinagsama-sama yung group of introvert. Parang sabi ko, will it work? Parang ganun. Pero, yun talaga yung pinaka-biggest challenge, yung in terms of paano namin gagawing cohesive yung script na nasulat namin dun sa cinematography ng DOP namin, papunta dun sa directing skills ng mga director, hanggang dun sa music mismo, like kung paano rin isasabay yung music dun sa theme nung story. So, naging matagal yung process. Actually, habang nag-shoot kami, nagbabago pa yung story. As in, alam mo that time, kasi kaibigan ko si Carl, diba? Mm-mm. That time, kinakamusta ko kasi parang, ewan ko, parang halfway shoot na ata nila. Kayo nagpi-pre-prod pa kayo. Tapos sabi ko, hala, paano niyo siya make it work? However, it really paid off. Kasi kayo yung unang natapos. Kasi Same. sobrang, ewan ko, so ayun yung feeling ko that time na amazed ako. Kasi parang, you really took your time sa pre-prod nyo and it really paid off during your production and your pre-production. Yeah. Actually, parang ang thoughts ko lang kasi talaga, parang if you failed to prepare, then prepare to fail. Ganun siya eh. Kaya parang, Very that. 'di ba? Parang kailangan prepared ka muna bago ka sumalang sa gera. Kailangan geared up ba? Ganun siya. Ganun ko siya view. Kaya sabi nila, ano na sila, patapos na sila. Saan tayo? 'Di ba? Kahit si Carl alam yun eh. Tas nagpapanik na lahat na parang, saan na, patapos na sila, tayo magsisimula pa lang. Tas, ayun, sabi ko na lang, hindi, kaya natin yan. Tas, ayun, yun yung amazing din na part talaga, na nauna pa kaming matapos, parang naka-day 8 lang ata kami. Like, 8 Grabe. days na shoot. Grabe. Tas tapos na, parang wrap up na, okay na, magpahinga na. Parang ganun siya eh. I love that. How about you? What was the biggest challenges na during pre-production? During pre-production, ang biggest challenge ay yung preparation. Kailangan prepared sila kung paano gawin yung action scenes. Hindi naman talaga totoong pisikalan yun. May illusion lang. Camera works, and mga movements na kailangan maging convincing. Yun, binigyan muna sila ng briefing kung ano bang dapat gawin. Pinanood namin sila ng mga fundamentals kung paano maging convincing yung gagawin nilang scene. Tapos, ang mahirap din is kung paanong mga effects ba yung mga pwede naming gawin sa post-prod. Kasi kailangan yung effects na yun ay feasible para sa lahat. Gets ko yung sinasabi mo. Yeah. Kasi parang you really have to think ahead, especially with action. Kasi yung sa inyo may
may choreography na parang paano ba siya magko-connect from pre-prod to post-prod na parang Yes. it will look smooth pa rin. Continue. Para lang hindi mag-break yung vision mo. Yeah. Doon sa na yun. Para kapag dating ng post-production, nakalatag na rin ang lahat and mas ma-execute talaga kung ano mang nasa script or nasa vision ko as the director. So guys, I'm curious, paano nyo dinivide yung mga responsibilities? Kasi nga, di ba, sabi ni Glenn, yung mga team members niya, they have to get out of their comfort zone. So, Yung sa akin naman, syempre, inalam ko muna kung ano yung mga strengths and weaknesses ng mga members ko kasi hindi naman pwede na, kung hindi sila comfortable sa specific na gawain na yun, syempre hindi ko ibibigay. Ginawa ko is, latag ako ng mga set of teams, tapos may supervisor sila doon. Bale, ang mangyayari nun is, gagawin nila yung mga trabaho nila at yung mga supervisors na yun is magre-report sa akin. So, yun, may mga nagmo-monitor nga. How about you, Glenn? Sa amin kabaliktaran eh. Ang organized kasi nung kanila eh. Sa amin hindi. Hindi talaga. Parang ano lang, okay, ikaw sa directing. Tsaka saluhan kasi kami sa team. Kasi yun nga, yun din yung problem namin. Kulang kami sa tao. Parang ako yung director, ako yung actress, ako yung music producer. Tapos minsan check ko pa pati yung set design. Actually, Ganun parang ayun nga yung naging common theme sa atin, especially sa section natin. Kasi parang you really have to take on double roles, even triple Yes. roles at times. Okay, continue. So, ayun, sa kung paano namin dinivide, yun nga, parang kailangan alam lang namin kung ano yung, kunyari, for this day, hindi muna ako director, actress muna ako. Ang director muna si ganito. Tapos, Oh ang, my God, ang sasalitan DOP, kayo. ganito. Yun, Oh my God. ganun siya nangyari. Tapos, kunyari, pag wala si ganito, sige, ikaw na DOP. Parang ganun siya. Tapos, lahat kami, check muna namin lahat yon na, sa inyo ba okay na to bago kami maglipat sa kabilang scene. Tapos, sa actresses naman, tsaka actors, dun talaga parang ang dami double roles talaga kami halos lahat. Tapos, kumuha lang kami ng isa pang actress from outside, which is yung kapatid kong bunso. Kinuha din namin siya sa actress. Tapos, ayun, katulad niyan, naging biglang social media manager namin si Carl, nang nagkusa na lang. So, most likely, parang we're doing things na kusa na lang. Kapag nakita namin, hala, kulang, gumaganon Just yung for the sake bangka. of finishing it talaga, Yes, no? ang goal namin, tapusin na lang natin. Very common yan na sa student filmmaker kasi parang since tight yung budget, tight everything. Kung anong kaya mong role na kunin, grab tayo, be, para matapos lang talaga natin to. Yes. Ayan din yung isang problem namin. Wala kaming budget. Wala Same. talaga. Parang wala tayo, be. Oo, wala kaming budget. Pero, ayun nga, in terms of roles, wala talaga kaming specific na. Ano lang, siguro sa papel lang, yung pangalan. Pero, I can proudly say na lahat naman kumilos. Depending sa kung ano yung kailangan ng team. Hindi lang sila yung nag-stay put na, hindi, bala ka dyan. Ano lang ako dito, actress lang ako. Kayo bala dyan. Hindi ganun. Kung ano yung nawawalang spot or like missing, Gets, pinupunan nung isa. pinupunan siya ng isa. Hanggang sa nakompleto na lang talaga siya. How about you, Eman? Ako, ganun din. Kasi hindi lang ako nag-direct. Scriptwriter din ako and actor din ako. Kaya, ayun, ibang members ko rin, sila din nag-feel ng mga roles nila kahit di na talaga nila roles yun. May mga instance na, ay si ganito, hindi siya makakapunta sa shoot kasi may work. Kaya yun, kailangan ko lang din maging flexible talaga and mag-adapt kung ano mga situation na ilalatag sa akin. Katulad ng example nung nag-shoot kami, umuulan. Kaya, ayun, kailangan namin mag-resched para lang... Yung talaga yung unexpected events na parang hindi mo ma-foresee pero kailangan mo siyang, kapag nandun ka na, hindi pwedeng masayang yung oras pero kailangan mo siya gawa ng paraan. So kung umulan man, saan ba tayo? Anong pwedeng scene yung i-shoot natin? ano yung pwedeng Ayun. alternative? Oo, para lang hindi nasasayang yung oras. Kasi hindi mo naman control yung weather, di ba? Tapos meron ding paparating na mga deadlines kasi may mga timelines din akong sinet nun na dapat ganito tapos na lahat ng shoot. Dapat ganyan, ready na yung props. So, yun. And alam niyo ba guys, nakakatuwa lang din. Yun lang din siguro yung I'm happy to say sa mga student filmmakers kasi hindi alam ng iba na as a student filmmakers, kailangan mo nga mag-take ng mga multiple roles and kami ni Ral, sobrang relate kami dyan kasi 'di ba, scriptwriter kami and akala namin hanggang doon lang kami pero but then naging director and assistant director and kailangan mo talaga, I really agree na kailangan mo talaga to get out of their comfort zone, be flexible and adaptable. Ano naman yung parang pinaka-memorable yung memory from production? Siguro sa akin yung last day of shooting namin. Memorable siya kasi yun yung pinakapagod kami talaga. Yung last day of shoot namin, yung scene na yun is yung last fight scene namin ni Van. Nagsimula kami mag-shoot noon ng 1 p.m. tapos kami ng 3 a.m. Tapos yung break namin noon, lang talaga. Kakain lang kami nung
mga around 12 a.m. Ganun. Yun na yung kain namin talaga namin nun. Tapos yun na yung break talaga. Siguro kasi memorable siya sa akin dahil yung plano talaga namin nun na shoot is lang, from 11 to 5. Kaya nangyari kasi, 11 a.m. to 5 p.m. yes, 5 p.m. Yun talaga ang nangyari kasi noon, wala ng ilaw, wala ng natural light. Kaya nangyari, nag-rent pa kami ng parang Grabe, sobrang laki ng budget ng 2034 kasi bumili ng gimbal, nag-rent pa. Wala kaming ganyan And eh. sobrang challenging din kasi 'di ba, gabi kayo parang halos nagsushoot. Ang nangyari noon talaga, nag-rent kami ng clubhouse. Yung clubhouse na yun is sa Oh, so nirent nyo pala yung clubhouse. yes, di talaga namin Akala ko parang, part na ng scene. oo. Hindi talaga dapat yung din yung shoot namin. Nag-rent pa kami ng clubhouse para lang ma-execute yung last fight scene. Kasi sabi ko noon, ito na yung last na makikita nila ng fight scene kaya ibigay na namin lahat. So far, yun yung pinaka-best na fight scene na mapapanood nyo dun sa film namin. Kaya yun, naging memorable din siya. Alam mo, nung habang sinasabi mo yun, naalala ko, kasi di ba, habang nagfi-film kami ng mga kanya-kanyang namin, pelikula, nagkakamustahan din kami kung ano bang nangyayari sa set nyo, ganyan. Naalala ko, as in vivid memory, ang palagi kong mini-message, kinakamusta si Pan. Tapos ang naalala ko, nag-send siya sa akin ng picture ng mga nakahiga na kayo sa gilid na kalsada sa sobrang pagod. Oh, yun din yung last. Yun ba yun? Sabi ni. Yun talaga yun. Pagod na Kasi rin alam sila. ko nung time na yun, parang na yun eh. Hindi ko alam kung a day before or few days before the actual showing. So imagine, kakatapos pa lang mag-shoot, may may post-prod pa. So paano nyo siya na-pull off? Ang ginawa namin, yun na lang talaga yung missing scene. Kaya yung ibang scene na tapos na namin i-shoot, naka-ready na talaga. Kaya yun, nahabol pa namin siya. Gets. How about you, Glenn? Sa amin, ang pinaka-memorable for me, yung shoot namin yung first scene nung mismong film. Okay, gets. Yan yung sa Gets. school. Kasi iconic. Oo. Iconic. And sobrang nakakadala din kasi talaga yung intro nyo na yun. Yeah. Ang ginawa kasi namin, parang yun eh, nag-connect lang yung utak namin nung co-director ko si Hannah. Sabi niya, what if mag one take tayo na shot? Insert iconic. Yun din yung nasa isip ko nung nagsusulat, nung nag-draft na kami ng script. So sabi ko, sige, ituloy natin. Ang problema, una, wala kaming equipment masyado. Tapos, wala rin kaming place, like lugar na parang studio, kasi yun yung need na setting. So, nahirapan kami sa part na yun. So, hindi namin siya na-shoot agad. Parang nauna pa yung ibang scenes bago siya. Tapos, super tagal namin siyang shoot. Parang whole day kaming nasa room, tas andun pa yung professor namin nun, nakabantay siya. Tas sinet up namin yung buong room nun. Tas nahihirapan kami sa one take shot kasi nahahagip niya lahat. So kailangan may choreography pa kami, saan yung position ni ganito, saan yung position ni ganyan. Tapos, isa pa sa memorable that day, same day, ni-record namin yung song for intro rin. Tapos, ayun. So, same day nyo siyang ni-record, same day nyo siyang film, same day nyo siyang kakabisaduhin. Yes, ganun na nga. Ganun talaga yung nangyari. So, wala. Ang funny kasi nun, kasi yun nga, hindi naman lahat kumakanta sa amin. So, nung kumakanta na kami lahat na sabay-sabay, parang dun lumabas talaga lahat ng kulit. Pero at the same time, yun din yung isa sa pinakapagod naming araw. Kasi nga, yun, kami rin yung magliligpit, ayusin pa namin mga upuan. Tapos, kada one take shot, isang mali, ulit-ulit sa umpisa. So, nagiging loop siya, nakakapagod, na-drain kami. Pero, isa yun sa pinaka-memorable namin. Parang, At saka fulfilling kapag kasi ang one take shot kasi pag naano mo siya, pag nagawa mo siya, fulfilling siya kasi nga syempre maraming parang unexpected na pagkakamali. Pag nagawa mo talaga siya, achieve tsaka ka. ang nahirapan kami kasi parang 3 minutes yung song. So, kailangan one shot take yung 3 minutes. Tinapos mo ba yun? 3 Tinapos minutes? talaga 3 minutes. Parang, Hindi ko alam yun. Hindi ko alam Ako na din. Alam ko one take shot pero parang hindi ko in-expect nung pinapanood siya. 3 minutes pa rin. So, ibig sabihin 3 minutes oo. Tapos, ang nakakatawa pa dun, dalawang scene kasi yung one take shot namin. Isang intro, tsaka yung isang papuntang ending. So, ulit-ulit kami. Yun yung, parang grabe, salute talaga sa DOP namin, tsaka sa camera op. nung nasa set kayo nun, for example, scene mo, pupunta sa likod, sumusunod, ganun. Oo, ganun Okay. talaga. As in, may positioning kami kung kailangan hindi ka mahagip, so dito ka dumaan. Ganun siya. So, super memorable niya for us kasi first time namin siyang ginawa. Ayun, ang memorable niya for me talaga. And ang galing lang din ng collaboration yung dalawa ni Hannah, kung paano nyo na-execute and paano nyo talagang pinut yun into life. Pero ayun nga, having a co-director, hindi ba siya parang naging mahirap na,
ay, tong co-director ko, baka mamaya hindi kami tugma, Oo. hindi kami sa gantong bagay, ano ba yun, nagmi-meet kayo halfway, or parang may mga disagreements din kayo. May disagreements. Pero minimal siya. Kasi nga ewan ko, na-amaze lang din ako kung paano nag-work yung utak naming dalawa. Na kapag mag-iisip kami ng scene, laging sakto kung ano yung naisip ko, yun din yung sasabihin niya. Tapos yun din, saluhan talaga yung ginagawa namin. Na parang, te, hindi ko na kaya, ikaw muna. Pag di niya na kaya, sige, te, ako naman. Parang ganun yung nangyari. Tapos ayun, mas, ewan ko, for me, pro siya. Kasi kapag may mga bagay akong hindi nakikita, pero siya napapansin niya. So, napo-point out agad. So, mas nagiging better yung output compared sa kung ako lang yung nakakakita ng bagay na yun. Parang 2 POV, parang gano'n. And siguro, nakatulong na din kasi syempre, magkaibigan kayo ni Hana. Yung connection nyo, hindi na mahirap, right? Yeah. Ano lang talaga parang first time lang din namin talaga magkaroon ng super disagreement that time. Nung film. Ano Ano? yun? Ano yun? Hindi, parang nung filming yun ng scene ko, tas super challenging niya for us kasi parang kailangan tatimingan yung patay ng ilaw, tas bukas ng spotlight. Kailangan sabay siya. Eh ako yung actress, so hindi ko na mo-monitor. Pero may gusto kasi akong mangyari na hindi nangyayari. So nagsagutan kami doon, na sabi ko, hindi naman sagutan na parang hindi dapat ganito nga kasi. Sabi niya, hindi, tignan mo kasi, ganyan. Hanggang sa tahimik na lang yung buong paligid namin, sila Carl, wala na lang. Like as in, pati yung camera off namin, ganun na lang. Sige, direct. Oo. Direct? Direct. Ganun na lang siya. Pero, ayun, after naman nun, parang, okay. Kasi parang kapag nag-uusap kami ni Hana, pag-uusapan namin kung ano yung naging mali. Hindi, at saka ano rin naman, yung disagreements during set, kaya parang understandable siya na nangyayari kasi parehas yung gustong mapaganda to. Hindi Totoo. naman kayo nag-aaway. Mm-mm. Hindi kayo nag-aaway kasi gusto nyo, ay gusto ko pangit ang film. Oo. Hindi, nag-aaway kayo For kasi a good reason. for a good reason na gusto nating mapaganda yung film. And ito yung tingin kong Mm-mm. magpapaganda. Kung yan yung tingin mo, let's meet halfway. Yeah, exactly. Ganun yung nangyari. So, masaya naman naman. Ikaw, te, anong favorite memory mo during our shoot? Ako, ang dami. Kasi sobrang ang hirap nung sa amin. Siguro nakaka-relate ako kay Emma, yung sa mga last part. Kasi doon mo talaga ipupush na gawin na yung best nyo. Kasi last na yun eh. So, na-enjoy ko yung hinahila namin si Eunice. Yun, kasi Ayun yun sa akin eh. For context, hihilahin siya pababa ng hagdan. So imagine masakit yun. Na in-frame pa rin siya, tapos bigla siya, patay nga yung character niya, ganyan. Tapos pag hinila siya, masasaktan siya, bigla siyang gigising, in-frame pa siya. Actually, ako yung nagdedirect nung scene na yun, pero sa sobrang sakit ng tiyan ko kakatawa, hindi na ako nagdedirect. Laan mo kung sinong nagdirect. Si Isaac. Ay, nagkikwentuhan na lang talaga. I agree na dapat talaga may energy yung mga actor, yung mga staff. Kasi ang hirap mag-work na lahat drain. So, ayun, nagsasalitan yung iba, natutulog, and yung iba naman yung nag-work. For me, yung best memory ko, aside from that, natuwa lang ako, is yung tinulungan kami ng production nyo. Pumunta si True. Katie, tas si Sean. Yun lang yung parang time na parang, okay, hindi kami magkakalaban, hindi. As in, Mm-mm. actually, pati yung inyo, sa sobrang busy namin sa shooting, wala kaming time mag-marketing. True. So, ang ginawa namin, nag-message kami sa production nyo na pwedeng kayo yung mag-room to room para i-campaign yung film namin. So, ayun lang, feeling ko ayun yung isang favorite memory ko sa atin. Nakita mo talaga yung unity natin as a one section. So, kayo guys, so ano ba yung first thing na ginawa niya as team after wrapping up the shoot? Kami wala talaga kami ginawa kasi sobrang pagod na kami noon. Wala nang time para mag-celebrate kasi lahat wala ng energy. How about you, you, Glenn? babe? Sa amin, same eh. Pero hindi kami humilata sa sahig na parang, yay! Tapos mga teary-eyed pa yan kasi finally tapos na. So, yun lang yung wala kaming time din talaga. How I wish meron kaming ganong luxury talaga. Kasi after ng filming namin, ang uuwi lang yung Oo. actors or yung ibang hindi mag-edit. Kasi, ikaw, umuwi ka Umuwi nun. ako nun kasi grabe pagod na talaga ako. Like, hindi na talaga kaya. So, Ako, nagstay pa ako. Kasi nag-edit kami. Showing na! Kung 5 a.m. ngayon, nag-edit kami ni MJ. Tapos mamaya, showing na siya. Hindi pa kami tapos mag-edit. pero ang ginawa namin nun kasi parang habang sinushoot pa yung ibang scene, yung mga tapos ng scene, ine-edit na ni Isaac. Pero sobrang salute lang din talaga sa post-prod team namin kasi grabe yung sacrifice nila na, alam mo yun, pagod kayo from shooting tapos yung iba willing na magstay para i-continue yung editing. Oh, alam mo na nakaka-relate din ako kasi kami rin ganun rin yung nangyari. Filming na tapos nag-edit pa rin kasi ako rin nag-edit nun. Hindi ko maalala kung sino yung minessage ko. Basta
habang nag-e-edit kami, may message ako, kamusta yung edit nyo, be? Be, saan na kayo yung edit? Malapit na ba kayo? Ang nangyari kasi nung kaya ako nag-edit nun, si Rich kasi may emergency, may kailangang puntahan. Siya ba ang main editor niya talaga? Yes. Kaya ako muna nag-feel nun as the director. Kaya yun, sobrang sobrang nakaka-pressure kasi yung iba nga, napapanood na yung film, diba? So guys, paano naman kayo nag-collab after, yung sa editing process na, parang paano nyo sinegregate na, oh, ikaw dito. Kasi syempre parang very common siya sa sa film industry na parang minsan parang hindi nag-agree yung vision ng director dun sa editor. So paano niyo yun na-process? Ano kasi ako flexible ako when it comes sa ganyan. Kasi alam ko naman na may idea rin yung isang member ko. Kaya yun, kinoconsider ko lang yung mga idea nila. Hindi yung ako lang palagi. Sa amin, isa lang yung nag-e-ed, which is si Cedric. Tapos siya rin kasi yung nag-DOP. So, aware siya sa flow. Pero, at times, yun nga, nagko-consult siya sa amin na, itong scene na to, okay ba to if ganito yung gagawin ko? Like, may ideas kasi siya na hindi namin talaga totally plan. Pero pag pina-check niya naman is okay, then go. Ang amazing dun sa collaboration part. Kasi, habang nag-produce pa ako ng music, nag-edit na siya. So, mas napabilis yung flow namin ng ganun. Feeling ko naging mas madali siya kasi nakatrabaho ko na si Cedric before sa MVs or like photoshoot. So, alam ko na yung work ethic niya. So, nasusundan ko agad na, sige, ganito yung gawin natin kasi mas okay siya. Wait lang, ilang song yung nandun sa short film nyo? Somewhere Somehow? Six song siya. Tapos yung final song, pinoproduce ko pa siya habang nag-e-edit si Seth. Tapos kinabukasan showing na. Ganun siya ka. Ano na lang? Kinabukasan showing na, Sinusulat mo pa nag-e-edit siya? pa kami. Nagre-record pa ako. Grabe! Nagigitara Hindi pa ba siya parang, hindi ba mahirap yung ganun? Yung parang, paano mo magagawa yung scene? Since musical nga kayo, ang laking part ng music. Parang baliktad kasi di ba pag musical, dapat may music ka na. Dapat dun Kasi doon magbe-base yung Oo. actors mo. So, paano yun? Paano yung process na ganun sa inyo? Hinayaan ko na si Cedric sa imagination niya. Like ang ginawa kasi namin parang ganito yung nag-shoot kami, ganito yung nabivision. So, sige, gawin natin. Tapos galing dun sa shots namin na yon, dun ako nag-visualize kung paano ko gagawin yung song. Ganun siya. Tapos nahirapan kasi ako sa lyrics nung last song na yon since para siyang theme song na mismo nung Favorite song ko yun. theme song na mismo siya like Summer Somehow din. So parang sabi ko, paano ko i-summarize yung lahat ng nangyari na yon in a song na magiging pa rin siya sa ending. Feeling ko doon ko talaga napatunayan na grabe yung collaboration once na pareho kayo ng vision. And pinapakita din dito yung napakahalaga ng trust mo dun sa mga teammates mo, di ba? Exactly talaga. Having said that, ano naman, may mga scenes ba kayo na parang originally parang ito yung na-envision nyo, pero nung post-production na, ay, hindi pala, parang ganun. Sabi ko lahat ng scenes namin. Alam mo, actually, doon kami nag-bond over ni Emma. Ay, yung tinatanong ko sa kanya, parang very common siya sa mga directors na parang ibang-iba yung nasulat mo, iba yung naano mo. Ikaw, sige, elaborate. Yun nga, may imagine ka na scene, pero hindi mo siya talaga ma-execute in person or in a physical form or tangible form. Kaya may mga times na disappointed ka. I mean, hindi naman disappointed sa mga members mo or siguro masyado ka lang na-expect talaga. Gets. Sobrang gets ko siya. Pero ikaw ba, meron ka bang ganong experience? Yung parang iba yung na-envision mo from the start, tapos nung nag-come to life na siya, ay, ba't hindi ganito yun? hindi Ganito ganito yun yung eh. in-expect Dito ko. yung- Parang 70% of the film. Wow! Sobrang common siya, no? Sobrang common theme siya. Parang wala kang masisi. Wala ka talagang masisi. Kasi parang ginawa naman natin lahat yung trabaho natin. Pero, ayun nga, we try to make do with what we have. So, parang kung ano yung meron tayo, let's work with it. Kung ito man, kung 70% man yung hindi nag-come true, yung 30% na yun, ilaban natin yan. Kasi hindi pwedeng, bakla nag-film tayo eh. Oo. Hindi pwedeng masayang yung all the effort. Ikaw naman. Ako, kasi given na syempre assistant director and kapag wala si Ral doon, ako talaga yung nagtitake over kung paano i-handle yung mga actress and actors. Siguro for me, since may shot list talaga ako and I'm very organized person. Sobrang, Oo. ano yan, may dala yung iPad, Oo. ganyan siya. Baka hindi yan yung shoot natin, iba. Takgal. Like, sobra ko talagang tinatrack kung ano yung pagkakasunod-sunod. Pero of course, syempre, hindi ko din masisisi din yung mga editors then given the time and syempre yung pagod na din. Gaano katagal yung post-prod nyo nag-last? Siguro approximately mga 1 week, ganun. Kasi inuna na namin yung mga scenes na kailangan ng
ng mga CGI and special effects. Kasi kung mapanood rin, may mga 3D scenes doon, may mga teleportation na scenes. Kaya yun yung inuna talaga namin. How about you, Glenn? Parang around 4 days. Like, overall na yun, na post-prod. Both sa, like, yung mismong film na, 4 days siya. Pero, putol-putol siya. Since putol-putol din kami mag-shoot. Sa atin ba? Hindi kasi yung sa amin, parang hindi namin masabi kung ilang araw yung mismong post-pod. Kasi every after filming, inaayos na ni Isaac. Can you share kung ano pa yung, kasi sobrang nakaka-curious sa kanila nung pinanood ko yung film nila. Grabe yung effect nila, ganun. ano yung naging Oo. process nyo sa visual effects side naman ng editing? Doon kasi, nagkaroon kami ng, kaya siguro umabot ng 1 week, nagkaroon kami ng mga trial and errors. Unang scene talaga namin noon sa teleportation scenes, yung parang sa MCU na style, which is yung sa kay Loki na series. Kaso, ang problema lang din is, mahirap siyang i-execute doon sa mismong production kasi nagbabago-bago yung lighting scenes kasi may mga scenes kami na outdoors. Kaya, ayun, gumawa kami ng ibang alternative para sa magiging teleportation scene na yun. Kaya, yun, kagaya rin na sinabi ko, kailangan talaga mag-adapt ka kung anong meron kayo, kung anong kaya ng mga members mo. So, guys, kasi 'di ba syempre, hindi lang about sa film natin last year. Ikaw gumagawa ka na ng mga music video, ikaw din nagde-direct ka na ng mga film. Paano nyo masasabi na yung isang project is ready na siya to release? Masabi ko na ready na yun kasi tingin ko wala na talagang time. Pero nung na-release yun, sa tingin ko hindi pa talaga, I mean, masasabi ko na hindi pa yun ready. Kasi may mga, may process pa or may inisip pa ako na, ay, eto, kailangan pa itong ma-polish. Kulang pa ito sa sound design. Kaso wala eh. Showing na talaga. Kaya hindi na namin mag-provide kung ano mang meron kami. Actually, I like your answer kasi it's very honest. Very raw kasi feeling ko student filmmakers makaka-relate dun. Kasi parang, ayun nga, as student filmmakers, we have a lot of constraints na parang di lang budget, time, kasi we still have to do our studies, yung iba working students pa. So, parang kailangan mo talagang ayusin yung schedule mo and work your way around it. How about you? For me, parang masasabi ko lang na pwede nang i-release yung project kapag 50% satisfied ako. That's a weird take on it. Elaborate. Gusto kong magets yung ano mo. Kasi parang kailangan ko rin kasi tumingin sa POV ng audience ko. Pero minsan kasi sumasara yung utak ko. Parang kung ano lang yung gusto ko, yun lang ilalagay ko. Pero what if hindi yun ma-enjoy ng audience ko? So ang lagi kong mindset, sige kung 50% okay na ako, then ipasa ko na at least ako satisfied ako. Parang ganun na lang siya. Ewan ko, parang this time parang unti-unti siyang nagbabago naman. Pero before, ganun talagang ginagawa ko na parang 50% satisfied na ako. Sige, i-release ko na. Kung ano na lang yung say nila, okay lang. Wala na akong pake. Parang ganun. Pero na-realize ko rin one thing na hindi rin siya ganun ka-healthy. Parang syempre, kapag magre-release ka, kasi parang may narinig ko lang to somewhere, sabi niya, kapag magre-release ka ng isang art, film man yan, music man yan, digital, traditional art, anything na art, make sure na you gave your best on it. Kasi forever na nilang maaalala yan. Forever nang nandyan yan eh. Makikita at makikita na nila yan. Bakit ka magli-live ng something na hindi okay? Parang ganun siya. So, medyo dun ko na So, naging ano siya for you? Learning journey siya for you na parang hindi dapat half-assed kapag magre-release. Parang yun din kasi yung mindset ko before na okay lang yan, basta mabigay ko na. Kasi, mapasa lang. parang kasi beating the deadline is deadly eh. So, pero yun nga, na-realize ko lang din talaga siya recently na you should always give your best. Kahit for you, hindi man siya yung best output na kaya mong ibigay. Pero at least, effort-wise, na ibigay mo lahat. I agree, but also, especially sa students or yung aspiring filmmakers, wag masyadong magpapa-block sa perfectionism kasi naghihinder din. Sobrang laking hinder. Ito natutunan ko na parang it's better to release something than nothing at all. Na parang hindi mo kailangan maging perfect yung art mo. Basta mahal mo yung art mo, sa tingin mo okay siya sa'yo. Kasi kapag masyadong perfect, Nakaka-relate din ako doon kasi ako masasabi ko na may pagka-perfectionist ako. Nagiging cause nun is analysis paralysis din. Overthink mo na yung lahat ng bagay, wala ka pang nagagawa, di ba? Kaya sabi ko na dapat mag-focus na lang ako sa quantity. Parang ang inisip ko na lang talaga, be messy at first. Okay guys, so how did completing a film shape your growth as a filmmaker? Siguro dahil sa nabigay ng filmmaking, yung mga opportunities, mga challenges na yun, nagkaroon ako ng opportunity na makilala pa yung sarili ko, kung ano bang limit or ano bang mga kaya ko pang ibigay when it comes to honing my craft. So, kahit na nakakapagod siya, nakaka-stress siya, mas nakilala ko pa yung sarili ko. Lalo na yung mga katrabaho ko or mga ka-group members ko. Sa akin, feeling ko ang yung growth ko talaga as filmmaker ngayon. Yun nga, agree ako sa sinabi niya na mas nagets ko yung sarili ko ngayon. Mas na-discover ko na, kaya ko pala tong gawin. Wala nang doubts masyado. Kasi katulad niya, sa experience ko, naging behind the scenes ako. Tapos nakita rin ako sa screen. Mas na-discover ko na mas bet ko palang nasa behind the scenes ako. Na nagsiset design, nagpa-planning, ganon. And feeling ko, yung mga natutunan
ko talaga this film fest. Feeling ko, super dami niya in a sense na nabago niya rin ako as a person. Since we're gearing towards the end of this podcast, looking back at the entire filming process, ano yung parang pinaka-important lessons na natutunan nyo? Siguro yung important lesson na natutunan ko is that enjoy mo lang talaga yung ginagawa mo. Kapag na-enjoy mo talaga yung craft mo, nawawala yung pagod. I mean, andun yung pagod pero hindi ganun ka sobrang bigat. Kunyari, gagawa ka ng bagay na hindi mo gusto, edi doble yung bigat, di ba? Kaya yun talaga, kailangan gusto mo talaga yung gagawin mo. Sa akin parang una is ito ko na-realize na walang sayang sa taong nagbibigay ng best niya. Once na ibigay mo na kasi yung lahat mo, parang wala nang panghihinayang. Ito na yung output, ito na yung result, ito na yung product ng pawis ko, ng luha ko. Kasi syempre nakakaiyak talaga eh. So, doon ko siya na-realize na walang nasasayang sa taong nagbibigay ng lahat niya and time. Tsaka siguro dito rin talaga pumasok sa isip ko yung if you really failed to prepare to fail talaga. I-ready mo na yung sarili mo na hindi babagsak ako kasi hindi ako prepared. Yung two things siguro na super tumatak sa akin during the filming process. Actually, I can relate kasi parang yung biggest learning ko talaga sa film, the more that you are prepared, the lesser that you have to do later on. Yes. Kapag nakasulat na siya lahat siya complete na. I mean, hindi mawawala yung aberya, ganyan. Pero kapag siya, minimize lahat. Kapag lahat yun ayos, yung buong process maayos. Yes! Ikaw? Siguro, ayun din. Natutunan ko mas maging perseverance. Kasi nga, hindi mo alam yung mga challenges na pwedeng dumating. Mga challenges sa production. You don't know eh. And paano ka mag-a-adjust sa mga iba't ibang situation. And even sa mga iba't ibang tao na you have different personalities, di ba? So, paano ka makaka-adjust doon? Paano ka makakapag-work sa mga tao na hindi mo naman kasi ng ugali, di ba? But you have to stay professional. Nagre-reflect din siya sa parang work ethic mo talaga. And ayun, having said that, ano yung sa tingin nyo yung pinaka-common na fini-face ng student filmmakers ngayon? Para sa akin, ang pinaka-common struggles na fini-face ng mga students is yung gears. Kasi alam naman natin na expensive yung mga decent na gears when it comes to filmmaking. Tsaka napapansin ko rin na masyadong nag-i-invest din yung mga student filmmakers sa video. Pero yung audio quality nila is di ganun ka okay. Mapapatawad mo naman yung low quality na video, but yung audio na hindi ganun ka okay when it comes to sound design or dialogues, pag di yun okay, para mawala na ng interest yung mga manonood. Alam mo, nasabi ko yan dati, parang sobrang gets ko yung cinematographer, gets ko kayong lahat. Pero ang pinakasalot ako, yung nagsa-sound design. Totoo. Oh my gosh. So, kasi it makes the difference. Kahit sobrang ganda ng video mo, pero yung sound, palyado, wala. Ako before, Wala. natitake for granted ko or parang hindi ko pa gets yung logic sa ating ng sound. Pero nung nagkaroon tayo ng film, parang doon ko na gets na ay sobrang important na maayos dapat yung audio nyo, maayos yung mga background music or SFX kasi ang laki ng contribution niya sa Kasi siya yung nagbubuhat ng mood eh. Kahit anong video mo, example yung horror movie, lagyan mo ng happy music, magbabago Totoo. yung Siya yung context magsiset niya. talaga Siya yung ng nagsiset mood. talaga ng mood. So parang saludo talaga ako sa lahat nung nag-aayos ng sound sa ano. And sobrang relate din kasi 'di ba parang nagkaroon tayo ng problem sa audio natin during nung film. So doon namin siya mas na-appreciate na dapat para hindi lang kami nag-invest sa video lang, dapat pati audio and different areas ng pag-film dapat tinitake consideration nyo. Ayun. So, balik lang ako dun sa sinabi mo na parang, sabi mo, di ba, ang pinaka-common na fini-face ng student filmmakers is yung gears. Sa tingin mo ba na you have to have expensive gears in order to create beautiful content? Sa tingin ko, kaya mo naman gumawa ng magandang content with using phone lang or what you have. Pero, andun pa rin talaga yung advantage kapag may decent ka na gears. Ako, I do believe talaga na parang you don't necessarily need expensive gears, but you need expensive stories. You need to be an eloquent storyteller in order to create film. Ang kailangan mo lang talaga magandang storya. How about you? Sa akin, based sa na-observe ko lang din these days, ang feeling ko ang pinaka-challenge ngayon, yung pagbuo nila ng concept. Mapapansin natin na mas malala na yung creative freedom ngayon. Pero kung titignan natin, parang paulit-ulit yung Gusto ko concept. yung point. Kasi nga parang sa sobrang dami na nang nagawa ngayon, Oo. what's new? Ang hirap mag-isip ng kung
paano ako aangat? Anong bago kong mabibigay? Kung titignan mo, oo, magaling sila technicality-wise. May gears o wala, nagagawa nila yung mga angle, cinematography. Pero kung yun nga, sa sinabi mo kanina, kung yung content mo wala ring laman, parang nakukulangan ako sa creativity. Kung kailan super lawak na nang pwede nating i-explore, bakit tsaka pa tayo nagiging repetitive pagdating sa nilalabas nating contents? Feeling ko yung isa sa mga challenges ngayon. How do you think documenting experiences like ours can help student filmmakers to learn? Siguro katulad ng ganito, since nalalaman nila yung mga struggles na na-experience namin during the filmmaking and kung ano yung mga dapat naming in-avoid sana, malalaman nila kung ano yung dapat nilang approach sa susunod na sila naman talaga yung gagawa ng film and gawing reference din yung mga na-experience namin during the filmmaking process. Agree ako sa sinabi niya. Kumbaga parang nadaanan na namin. Gawin nilang guide yung kung ano man yung mga pinagkakagawa namin before. It can help them to strive more in terms of paano gagawin to, creativity-wise and technicality-wise. Natuwa ako dun sa sagot nyo kasi yung aim naman talaga namin is nilagay namin yung shoes namin sa mga bagong paparating na student filmmakers sa ST na parang if we had this at that time that we were shooting, parang it could have saved us so much trouble. Yes. Na parang hindi na namin kailangan gawin yung ganito. Sana pala naalala ko yung ganito. Sana pala may ginawa kaming ganito. Kasi meron na tayong pwedeng maging reference and meron na tayong pwedeng susundan na, ay, ito pala, ginawa nila to, so pwede ko itong ma-apply sa film ko. Kumbaga in a way, Mm-mm. parang meron na silang learning material na pwedeng Yes. sundan. Parang I want it na i-take nila yan as a challenge. Push further in terms of creative industry na hindi mas kaya naming higitan yung mga yan. Parang ganun. And ayun, siguro, ang gusto ko na lang siguro mas makita more on sa student filmmakers ngayon is yung passion for storytelling. Ayun talaga yun, more than the technicalities, yung passion for storytelling, yung mga maraming bagay pa sa mundo na parang hindi napapakinggan, hindi naririnig. Yun, marami pang space for that. Having said that, ano yung parang, what advice you could give for the upcoming student filmmakers from STI? Sa akin yung pagiging resilient talaga. Kasi madaming mga challenges na ma-face. Kaya kailangan mong tumayo kapag stumble upon ka sa mga challenges na yun. Basta as long as patuloy ka lang. Sa akin, rather than striving for perfection, mas okay na you strive for the best. Practice ka lang ng practice to make it permanent, hindi siya to make it perfect. And also, be adventurous in terms of creativity. Kasi ang dami pang bagay sa mundo na pwede nating gawa ng storya. Ang daming nangyayari. So, I think it's better na ayun nga, maging adventurous sila sa mga surroundings and environment nila. For me, yung advice na pwede ko rin sabihin is maging ready sila, not just physically, but most importantly, mentally prepared. Kasi may mga challenges tayo talaga na hindi natin i-expect. But always remember na in those challenges, matututo at matututo tayo. May growth tayo within that. And someday, babalikan natin yun na, oh, nakaya ko pala gawin to. Oh, may na-discover pala akong bago sa sarili ko. For me naman, sige, ako na lang siguro yung magpapaka-technical. Prepare. Utang na loob. Prepare. Marami tayong masisave na trouble kung magpe-prepare tayo. And that brings us to the end of our episode. Again, thank you so much to our special guests, Eman and Glenn, for sharing beautiful insights about filmmaking. Before we officially wrap up, is there anything you'd like to promote or you can share your social media to us? So I would like to promote our latest project right now is a 2D animated music video series in Fantasy Studio. Then you can also follow me personally as a music artist on my socials, Spotify, IG, and Facebook, Glenn Chloe. Ako naman, pinapromote ko nga pala yung game development Facebook page namin, which is The Raven Code. And yung project na binubuo namin currently is a visual novel about multimedia art students on how they navigate academic life and artistic passion. And for us, you can follow us on Instagram, Facebook, and YouTube at Cinebuddies. Again, thank you so much for watching this video. Bye! Bye!